ganito yung kilikili. Yeah. Ay, putang ina. Hi guys! May event na naman ako today at super nalilito ako kasi gustong-gusto ko talaga magpa-sexy. Alam niyo naman ako. Pero ayan, nagdugit-dugit ko. Pero maliligo ako ngayon. Pero ang kinaka-worry ko kasi gusto ko magpa-sexy pero yung kilikili ko, naiiyak ako. Ito na yung kilikili ko ngayon. Ang haba! Ew! Tapos kinakabahan pa kasi ako mag-pluck guys. Tapos hindi din ako sanay mag-shave. Kasi iniisip ko, hindi din ako pwede ng laser kasi nga buntis. Iniisip ko na magpa-wax. Pero baka takot kasi ako, baka magulat-gulat ako or what. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May mga nakikita akong products on TikTok na pangtanggal dito. Parang ibabad mo lang siya and then you just need to remove it using the tissue or any malinis na tela or what. Pero takot din ako kasi baka hindi ano sa akin yung formula nun. Since hindi ko pa na-try, hindi ako mahilig ng ganyan. So, iniisip ko, baka iitim lang yung kilikili ko. Oh my God, ayoko. Di ba, aling mahaba buhok sa kilikili, basta wag lang yung maitim. So guys, iniisip ko, baka pupunta na lang ako ng wax salon. Natry ko naman isang beses nung nagpa-Brazilian ako. Sa Brazilian, talaga ayoko nang umulit. Talaga nakakatakot. Parang pag siguro after panganak gusto ko i-try yung laser kasi kiliti. Yan. Nakakakiliti daw yung ganun para kanina ano. So, hindi ko pa siya matry ngayon. So, nagtitrim lang ako. Yucks, chismis. So guys, feeling ko. As in like, kahit ganito oh. Konting ganyan ko lang angat ng aking. Naiiyak ako. Pero, kaysa naman sa magpa-pluck ako ulit, baka may tutubo na namang bilog na hindi ko alam kung sa pag-pluck ba. Anyway, so magpe-prepare na ako ngayon at I'm still thinking on what to wear. Basta alam niyo naman ako guys, si Madam Sana All gusto naman talaga na laging kita yung skin, naka-show off yung skin. But I'm really bothered with this one because I'm really confident into raising my arms just like this when talking to vlog. Pero, baka ma-turn off din yung pa-vlog sa akin. Anyways, pag-iisipan ko kung makakadaan kami ng SM. Sige, magpe-prepare muna ako. We'll see guys, I'll update you. Nalilito ako on what to wear, pero yung gusto kong suotin ngayon, pink at saka white. Eto, ang pair talaga nito is this one, skirt. Pero hindi ko feel kasi pumayat ako ngayon para akong nagkasisto. Meron na kasi akong BB bump. Eto naman, yung pair niya is here. Pang-exercise kasi, hindi naman ako mag-e-exercise. Ayan, so kaya pinagpalit ko lang muna, baka pwede ito mamaya. Makikusuyo ako kay hubby na ipaplansya yan. Kung tatama rin naman ako magpa-wax, ito yung choice ko. Yung Barbie nyo, si Madam Sana All, tulungan nyo. Pero ito talaga yung first choice ko kapag natanggal na itong mga kagubatan sa kilikili ko. Kapag hindi, yun talaga. Ikaw hindi muna, syempre. Tada! This is my outfit. Ayan. 11 weeks puntis yan. Bare face, walang makeup. At ganyan yung likod. But the problem is ganito yung kilikili. Yeah, eto ha, kasi sensitive nga yung pagbubuntis ko sa Band-Aid to. Kasi sabi ni Doki, na kapag lagyan ko na siya ng ointment, lalagyan ng Band-Aid. Pero eto yung nangyari sa Band-Aid. But slowly nawawala naman na siya. So yeah, we're going to SM. Final decision, since maaga-aga tayo ngayon, magpapaganda lang ako. Tada! So, inayos ko lang yung haircut, naglagay ng earrings. This one is sponsor. This one Hermes sponsor, but not yung ano ha, original. Yung ano lang, pang banggal-banggal lang. Pero yung sa, etong dalawa sa akin, ito regalo ko sa sarili ko. And this one. So, no, maglalagay ako ng tinted sunscreen ni Wear Me, of course, dahil pwede siya sa pangbuntis. So, I don't need to worry. Para naman medyo, ano yung face natin, kahit na napaka-confident ko sa face ko. Hindi, minsan lang kasi tayo may event, so, igagrab na natin ng ay. So, paboritong-paborito ko to kasi para ka lang walang nilagay sa face, girl. Very lightweight lang talaga siya. At paubos na din to, naku. Sorry sa mga mauubusan dahil hanggang ngayon, ang daming naghahanap ng Fumos at saka ng lotion. Sold out pa talaga dahil nag-renew pa tayo ng ano ha. Finish ko lang. Ang ingay ni Ellie. Ayan, finish ko lang. Bilis lang oh. Para ka lang walang nilagay, girl. Nag-renew pa ako ng ano ko, license to operate cosmetics. Okay, I'm done. So, maglalagay lang ako ng para dito sa cheek. Kasi minsan sinasalihan ko yung ilong ko. Ayan.
Saka yung mga nagsasabi sa akin pangit. Okay, magkita na lang tayo sa personal, girl. Char. Hindi, kulang lang ako sa ayos kasi nga sa pagbubuntis ko, tamad ako talaga kahit nga sa pagsuklay. Pero pag may event ako, hindi naman pwedeng ganun yung look ko, diba? Kailangan I need to be beautiful. Diba? So, tatlo yung ilalagay ko sa face ko. Yung tinted sunscreen para sa face, all over my face, and also the neck part and back part of the neck. Tapos, etong para sa cheek and this one. So, nawala yung bigay ni Bunso sa akin na Avon na brown. At eto naman ay bigay ng ate ko. Actually, hindi siya bigay. Kasi, nung Christmas, kasi siya, namigay siya ng mga cosmetics products. Tapos, bubunot ka lang. Kung ano yung makukuha mo, is yun yung magiging sa'yo, of course. But, yung nakuha ko talaga is hindi ito, pabango. At marami na akong pabango dyan from TikTok and personal pa. So, pinaswap ko na lang dun sa nakakuha nito kasi gusto ko ng lippy. So, ngayon, anong pangalan nito? Ashley Shine Lip Gloss. I don't know saan galing si ate nito. And actually, nakita ko tong packaging na to. Pero for me lang ha, hindi siya elegant tignan. At saka para siyang nagjo-joke ka lang or parang naglalaro, ganun. So, I wanted to look my bottle na shala. Yung parang wow, ganun. And, try natin. Ay, ang ganda. Ang bango. Perfect. Guys, I'm not really into makeup, but one thing is for sure that I have learned during my high school days na kapag nagme-makeup ka during day, hindi dapat yung mga natural colors lang or yung mga hindi masyadong pakitang gilas or neon color na parang nag-aagaw ng atensyon. So, pag gabi naman, yun, mag-wear ka ng dark. But sometimes, pag may mga event, katulad ng mga mall show, dark kasi yan sa loob. Hindi naman siya yung galing sa sunlight, daylight. So, probably may mga iba nag-add on. But depende talaga yan. So, I'm good with the 3 products na nilagay ko lang sa face ko. Diba? Yan yung mga gusto ko sa benta ko. Ayoko nung maraming cheche-boreche. Kasi mabigat na yan sa face. Kahit na kapag may mga event talaga ako na kailangan ko magpa-makeup, nasasad ako kasi right after nagre-react yung skin ko. But luckily nung gala night ay hindi. Oh my God, I love my skin. See you later. Oh, before I forgot, huwag natin kalimutan yung spray ko sa hair. Bigay ng SBS. Hindi pa ako nakakabalik sa kanila. Ayan, bigay to ng SBS, Korean Salon. Don't mind my kili-kili, ah. Perfect. Kita-kits, SM! Pak, sino ka dyan? I'm sorry. Final na talaga. So, close yung alam kong wax salon sa SM kaya kinontak ko yung kaibigan ko na may-ari ng salon kung meron ba siyang wax services. And yes, pumunta na kami kaagad dito. At alam nyo bang perfect timing si Buntis? Dahil dumating ako dito, sabi ko, ba't ang daming pagkain? Yun pala yung anniversary nila. Actually, hindi din nakapag-prep si Honey kasi akala niya hindi matutuloy yung food package. Anyways, hindi ko na pinatagal. Nagsimula na kami kaagad dahil may client pag nag-aantay sa akin. Sobrang kinakabahan ako dito dahil ibang-iba ito sa unang nasubukan ko. I don't know if I could still remember, basta hindi siya yung same sa ganito na mainit siya pagkalagay sa kilikili. Very chika nga kami ni ate kasi sabi ko na kung baka ma-turn off yung client ko. Sobrang first time ko talaga umabot sa ganitong haba kasi dati kapag nangangati na yung kilikili ko, pinaplak ko na kagad kay Bobby yan. Pero simula nung nagkaroon nga ng bukol yung kilikili ko after mag-plak, takot na ako ulit mag-plak. Kaya naman wala akong choice at ang sarap pala niyang tignan, parang nilagyan lang ng honey ah. At eto na nga daw, moment of truth, ang paghahanda. Let's go! Ay, putang ina. Pati si ate na pariak, di ko alam kung natutuwa ba siya or what. So, eto naman na service nila for wax underarm is worth 150 pesos lang. Very affordable. At nilagyan pa ito ng serum. Di ko alam kung separate payment ba yung additional sa serum or what. Hindi ko na alam kasi hindi naman ako pinabayad ni Honey dito. Next is sa kabila naman, medyo kinakabahan ako kasi alam ko na kung ano yung sakit pero tolerable lang naman. Tapos bigla nga pumasok si Honey dito. Nag-usap kami, sabi niya kung pwede nga lang sana ako ng laser. Nagpa-laser na ako. Tapos tinanong ko din siya kung meron siyang laser for Brazilian kasi nagbabalak na ako. And yes, may machine na din siya para dyan. So soon gusto ko ma-experience yung laser naman kasi ayoko talaga din sa Brazilian wax. Dahil sobrang hindi ko talaga kaya yung sakit, parang sinasaktan ko yung sarili kong kipu. At syempre bago yan pinakain mo na kami ni Honey, hindi na ako humindi. At ayan, confident nang tumaas ng kilikili. Maraming salamat Honey Das, ikaw talagang savior ko sa araw na to. Mwah!